na ano yung konsensya mo na ang magulang mo ganito ang kalagayan. Ako ngayon lang ako magsasalita sa'yo, Jamela. Hindi ako galit. Pero yung katotohanan na kung malaki ang sweldo mo, ang nanay mo, ako bilang nanay, siya ang namumroblema dito sa pamilya niyo. Sa akin siya nagsasabi, ate, kailangan ko ng ganito. Kung malaki ang talagang sweldo mo, dapat may pinapadala ka. Ngayon, bakit ka magtitiis sa ganyang napakahigpit ng amo mo? Napakaraming trabaho, marami kang ma-applyan dahil nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ikaw, umalis ka na dyan kung gusto mo talagang umalis. Pero kung ayaw mo, wala ka. Ayaw mo eh. Dapat kung gusto mong umalis, ikaw gagawa mo mismo ng paraan na makaalis ka dyan. Na makauwi ka sa magulang mo. Yun lang yun, ang akin, bilang isang nanay. Yun! Mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Kumusta po kayo? So yun na mga ka-business, panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong bira. Alright? So yun po mga ka-business, tao sa puso kaming nagpapasalamat sa walang sawa nyo pong suporta sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal mga ka-business naming minamahal. Ayan, so syempre kasama ko pa rin Kuya Buknoy, the singer, the driver, the composer, the survivor. Alright. At syempre Mrs. Ka-business. Mga ka-business. Ay, nandito rin si Bogie. Mapagpalang araw po sa inyo mga ka-business. Si Bongski. Bong? Okay ka lang, Bong? Okay lang. Ha? Ayos lang. Ang inanto ka na naman aga. Aga. At syempre kasama rin natin si Bike Papaya, mga ka-business. si Toy, Yes po mga at si Dexter, the choreographer. Yun. Napasuko kami lahat. Opo. Alright? Alright. Pero importante, nag-enjoy si Dexter. Opo. No? Alright. So yun po mga ka-business, samahan nyo kami kasi wow, amazing na naman tong araw na to mga ka-business dahil sa meron tayong susurpresahin. Oh! Sino kaya? Sino kaya ito? Siyempre mga ka-business, meron tayong susurpresahin ngayon at kung naalala nyo dati yung vlog natin kay Intoy, di ba? So ngayon naman ay isang miyembro pa rin naman ng Kagwang. Wow! Sino kaya? Sino kaya Ha? Sino kaya sa inyo? Ha? Sino kaya? Sino kaya ang maswerte? Sino kaya? Sino kaya? Ang maswerte? Na mabibira. Oh. Birabanat. Birabanat. Birabanat lang. Sino nga kaya? Ano po? Di ko rin alam eh. Sino ba? Ewan lang. Ewan lang ini. So yun po mga ka-business nga po pala, pasensyahan nyo na yung aming mga dance move kanina, ano po? At talagang ganun po eh. At hindi talaga ano. Pero sabi nga ng mga ka-business natin, practice makes perfect. So more Yes. practice, no? Practice pa. Siyempre. At bukas po Sunday ay baka tayo ay makapag-good vibes po ulit. Siyempre hindi mawawala yung mga pangmalakasang dance step. Alright. Sabi ng mga ka-business, nako ka-business, sa inyo na lang. Waray, waray. Waray, waray. Waray na ubay. Waray, waray. Oh yeah. Waray, waray. Waray, waray. Waray, waray. Binihaamon. Waray, waray. Turgi ang piso. Waray, ubay. Waray, upay. Waray, ubay. Waray Waray, 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 kanon. Upay. Uy. Waray, waray. Waray, ugas.
Asang matugas. Waray, waray. Waninigas. Waray, tumigas. Pambira. Sa hamon. Waray, waray. Ano? Piso-pi. Pin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hakapi at kirot ang hulunod sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling mo. Kahapon lang ay sarap ng ating pagmamahalan. Ang Sabi mo ba, ako hindi mo iiwan? Hoy! Parang Bakit ngayon nagtataka na mayroong ibang mahal? At sinabi mo pa na mas mahal mo siya kaysa sa akin. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Di ko na kayang inaway sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. On the way na daw. Tao? Bagay? Hello, Ate Mengay. Hello, te. Hello, kuya. Asus. Sweet naman. Bakit sa gabi hindi ka ganyan? Sana all. Sana all, Papa. Mag-sweet na ako. Pasok po, pasok po. So yan mga ka-business, pasensyahan nyo na yung aming mga dance move. Opo. Para medyo energetic ang datingan. Alright? Pinagpawisan. Is ka-business hiningal Ilabas ang mantika. Let's go! Ayo. Chinelas sombrero. Chinelas. Hello po. Ay, andito si Kuy Kuy. Hello, Kuy Kuy. Hello po mga ka-business! Wow. Hello. Uy, nag-bless. Ay, very. Uy, umakap po. Uy, nakis po. Ay, so. Parang ano Ay, so. Ang daming apo kiking Parang may gusto ka. Ay, Ate Mengay, kay Bukni, umupo na ako ha. Ay, sige po, walang problema po. Hiningal ako sa ano. Ako rin eh. Te, upo, te. Oh, mga kagwang boys. Alright. Gusto na nabitin. Kumusta na, Ate Mengs? Mengay, how are you? Medyo, ano po? Medyo... Anong medyo? Kags, upo kayo, Kags. Oy, Gags. Kagulo. Gags. Nagpawisan tayo nun Ito iba, upuan. Ako na tropa. Ayan. Habasit. Habasit. Dito, may upuan pa rito. Yes. Okay.
May pagkain ka ba dyan? Kung meron nag-uusap si Kuya Bong. Ano, ginataang gulay. Oo. Nagkuha sa bahay. Sita ukra. Uy, ulam namin yung kapon. Mainit pala dito sa inyo. Mainit pala dito sa inyo. Bakit sa amin, mainit din. Siguro nasa Pilipinas kayo. Malamang. Talikod ka nga, Bogs. Hoy. Ang laki na rin ng ano mo, Bogs. Parang ano, Agoy, agoy. Ay, sombrero. Sombrero. Gamot sa paalala. Sombrero. Pagkalimot. Kalimo. Yun o, grabe mo estudyante dito. Ay, mapapigil Nung aga, tanghali na nga. Ay, kaya ba, pakisuyo mo na electric fan, paikot mo para meron din sila. May Paikutin ba, pwede. paikutin? Hindi na tayo may ikot. Hindi na may ikot. Ay, ba't may hangin kung di na ikot? Oh, wala. Hindi lang. Labas talaga yung mantika namin, oh. Dami Oh, ng syempre. bika ni ano, bugi. Hindi, Kasi ang nag-exercise man. tugtog nun, forever young. Ay, magugulat kayo dyan. Ano? Bakit eh? May surprise kami dyan. Nakabulat. Grabe ah. Wag na, Mengay. Wag na. Di baka mamaya maano yung baby mo, matagtag. Exercise daw. Gusto mo mabash? Ay, Oo. Makababash ka niyan. Wag mo nang ituloy. Sa'yo na, kumusta na? Kumusta na kayo rito, Ate Mengay? Yung anak mo, anong balita? mga kuya eh. Si Jamela. Nag-text po, tsaka tumawag po kanina madaling araw. Hmm. Araw-araw naman po siya ngayon tumatawag. Mm. Tsaka nagte-text na rin po. Nakakausap niyo po si Kuya lagi. Oo. Ano nga po, nag-text po siya. Sinabi niya po na hindi daw po siya makakauwi bukas. Bakit? Kasi naiya daw po siya dahil antayin daw po niya yung sahod niya next week. Wala daw siyang may bigay sa daddy niya. Malungkot, pero gustong-gusto po namin siya makita eh. Kasi alam namin, bukas siya darating. Pero nakiusap po siya. Ay, in-expect nyo na siyempre. Oo, natural naman yan na medyo frustrate ka kasi may usapan na ano. Sabi. In-expect mo na nga bukas na sana darating. Tsaka nagte-text po silang mag-ama eh. Sigurado na daw yun na next week. Opo. Tsaka meron din siyang sa November daw po mag-work from home na daw po siya. Okay. Ayun nga, nabanggit ko nga kanina sa live kasi nabanggit sa akin ni Kibuknoy kanina nung dumating yan na nag-message daw na dapat nga itong linggo na ito darating ay sa susunod na naman. Eh, sana lang matupad niya yan sa susunod kasi naiisip ko lang din kung ako ang nasa kalagayan ninyo bilang magulang, syempre may halong may halong lungkot na iniisip mo, oy, mayayakap ko na yung anak ko bukas, yung pala next week pa ulit. Pero anyway, siguro unawain nyo muna yung bata dahil sa mahirap naman kung halimbawa matulad na naman dati na mawawalan kayo ng contacts, di ba? At least ngayon kahit papaano nakakausap nyo na, meron ng komunikasyon. Ano po, Ate Mengay, ano? Opo, sa gabi, bago po siya mag-start, nagte-text na po. Tapos madaling araw po, bago pumasok si Kia ng 5, nag-uusap po silang mag-ate. Hindi mo na itanong, di ba sabi niya malaki ang sweldo? Hindi nga po eh. Sinabi Ano na ba po nangyari? Parang lumabas yata sa vlog natin yun, no? Boy Bugnoy, ano? Opo, Opo. batay Yun din din, po yung sabi. batay naman po yung sa kanyang sinabi noon. Oo, ano? Ganun nga daw, maganda daw ang kita niya doon. Kaya nga daw siya lumipat dahil nakatagpo siya ng ganun kaganda ang income. So hindi, aywan ko lang kung talagang yun ay totoo. Wala Yeah. po akong kwento. Malalaman po namin Malalaman yan po namin next yan. Sunday. Yung mga sasabihin niya po sa amin. Oh.
At saka isa pa, ipaunawa nyo sa bata. Hindi po ba mga ka-business na hindi naman kasi, oo, kailangan natin ng pera. Kailangan talaga natin yan sa araw-araw na pamumuhay. Pero hindi yan yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kagaya nung binanggit niya, di ba, na hindi mo na siya makakauwi dahil wala siyang dalang pera. Yung sa akin lang naman, nagpakita sana siya, tinupad niya sana yung kanyang sinabi para at least maging panatag lang yung kanyang mga magulang, no? At pwede naman siyang bumalik din kahit na isang oras, di ba? Kalating oras na nandito na siya. So ngayon, another 1 week, syempre hindi pa rin natin alam kung pagdating ng susunod na week ay darating siya. Pero nangako po siya kung sakaling hindi daw po siya makauwi sa Sunday, yung balak po namin na i-blatter po siya. Papagawa niya na daw po kung sakali daw po hindi siya dumating sa Sunday. Bakit? Teka, parang merong no? Mga ka-business, pasensya na po kayo kasi nilalagay ko lang yung sarili ko bilang magulang doon kay Jamela. Parang kasi paligoy-ligoy. Oo, yung bang, Kahit kami po, di ba no? Hindi mo maiwasan na mag-isip na siguro baka sinabi sa kanya na ito sige pag hanggang next week ka. Pagka hindi mo yan tinupad bla bla bla. Yun nga po na nakapag-text nga ako sa kanya niyan Sabi ko, Parang pinapakalma niya lang. anak, bate doon sa sinabi mo noon na ultimo God is napakahirap sa inyo. Oo. Tapos ngayon, Nakakagamit na siya. kakagamit ka. Pagkatapos, mayroon pang ino-offer na 2 weeks daw na, alam niya, online 2 weeks na online. work from home. Oo, tapos back to site din. Tapos sabi ko, hindi kaya, ipagpaman niyo po kung makapagsabi ako na hindi rin kasi gawa ng, medyo naaalarma po kasi ako Kinakabahan din. Yun bang tamang sinabi ni ate kanina, parang pinaikot-ikot lang. Yun bang siguro sa akin dito, siguro na may nakapanood nito dun sa nung unang mga vlog pa. At naalarma sila dito dahil simple kami nagki-claim na po Ngayon, maaring may nakamonitor doon sa social media na ganito parang may naano yung company natin na mukhang na ang company natin ganito o sige pagbigyan mo na yung mga tao parang ganun ba yung nasa isip ko lang kasi parang pinaikot-ikot lang wag naman sana kung nananawagan po ako wag naman po sana ganun kung sakali dahil ang mga kawawa naman po yung nagtatrabaho dyan kung yun ang pakay naman nila ay makakatulong doon sa mga nagtatrabaho bakit ganun? Tsaka bakit hindi sila free lumabas? Nandito si Dodong Hindi, kasi Dodong, magandang hapon Dong. Nakakapagtaka nga lang din talaga dahil sabi ko nga ang sabi naman niya, hindi naman daw talaga illegal yung kanyang napapasukan. Sabi ko nga anak, kung hindi illegal yan, bakit ganun na parang noon napakahigpit noon tapos ngayon nung nagkaroon na ng vlog, bakit ganun na inupirang kayo na Tapos nakakagamit na siya ng cellphone. Nakakagamit ng gadget. Bakit ganun? Nakakapag-message na siya from time to time. Madaling araw po. Dalawang bagay po mga ka-business ang naglalaro sa aking isipan. Pasensya na po kasi hindi naman sa nag-iisip tayo ng masama kaya lang kasi kaligtasan ang pinag-uusapan natin dito kaligtasan ng kanyang anak. Dalawang bagay, merong hindi maganda doon sa panig ng kanyang pinagtatrabahuan or mismong si Jamela ang merong inililihim ko maaari ganun po. Diba? Patawarin mo ko Kuya Buknoy Hindi po kami, magulang po kami. Yun din ang nasa isip. Yun din po nasa isip namin po Kasi ako bilang isang ding nanay, Jamela, ikaw ay nakapagtapos ng college, di ba? HRM. Napakaraming oportunidad na pwede kang makapag-abroad dahil HRM graduate ka. Bakit po tinitiis
ang nandyan ka sa trabaho na sabi mo, malaki ang sweldo mo. Kung malaki ang sweldo mo, bakit? Walang Bakit naipon. wala kang naibibigay sa magulang mo kahit sikunduleng? Diba? Kung wala kang itinatago. Hindi mo ba na ano yung konsensya mo na ang magulang mo ganito ang kalagayan? Ako ngayon lang ako magsasalita sa'yo, Jamela. Hindi ako galit. Pero yung katotohanan na kung malaki ang sweldo mo, ang nanay mo, ako bilang nanay, siya ang namumroblema dito sa pamilya niyo. Sa akin siya nagsasabi, ate, kailangan ko ng ganito. Kung malaki ang talagang sweldo mo, dapat may pinapadala ka. Ngayon, bakit ka magtitiis sa ganyang napakahigpit ng amo mo? Napakaraming trabaho, marami kang ma-applyan dahil nakapagtapos ka ng pag-aaral. Yun lang sa akin. Hindi mo pwedeng ikutin yung yung sinasabi mo na malaki ang sweldo. Diba? Ikaw, umalis ka na dyan kung gusto mo talagang umalis. Pero kung ayaw mo, ayaw mo eh. Dapat kung gusto mong umalis, ikaw gagawa man mismo ng paraan na makaalis ka dyan. Na makauwi ka sa magulang mo. Yun lang yun, ang akin, bilang isang nanay. Kasi alam ko yung hinanakit ng bilang isang magulang na kung gugustuhin, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Yun lang sa akin, Jamela. Sana huwag kang magalit. Dahil yun ang katotohanan na nanay din ako. Nasasaktan ako, naawa ko kay Ate Mengay. Kasi siya ang nagsasabi sa akin, ate, si Jamela, nagbayad ako ng utang, ako nagsasakripisyo, ate. Kung maano mo lang makatext sa akin ng nanay mo, ikaw pa naman ang panganay. Ikaw ang nakapagtapos. Sana, bigyan mo naman ng kasiyahan ng magulang mo, hindi sama ng loob. Yun lang. Umalis ka na dyan. Huwag kang magtagal sa hindi mo naman. Ewan ko. Pwede kang umalis kung gugustuhin mo. Yun lang. Pasensya na kayo. Kaya. Okay lang po. Walang tea. Ito naman po ay bilang pagpapayo po. Oo naman po yung tea. At saka wag lang sana mangyari, Jamela. Wag naman sana mangyari na halimbawa mapanood mo ito. Wag mangyari na parang pinaiikot mo itong mga magulang mo na pagdating ng linggo ulit na yung pangako mo ay magbabago na naman kasi a-action na namin talaga yan, Jamela, no? At kung may magagawa kang paraan na makapuslit, no? Oo, gawin mo ng paraan. Kaalis ka dyan kasi aanin mo yung at saka hindi totoong malaki sweldo eh. Kasi walang naipapadala. Tapos ngayon, ayaw niyang umuwi kasi wala raw siyang pera. Wala siyang pamasahe. Hintayin pa niya yung sahod. Diba, antayin niya pa yung sahod na darating. So, ibig sabihin, yung mga nakaraang sahod niya ay naubos din yun. Nagastos niya na rin. So, hindi malaki. Hindi malaki. Hindi kaya nga parang hindi yun ang natin nakatakot na. Kasi ilang ba na wala pa ng March. Hindi, ganito na lang po mga ka-business. Gumawa na kayo ng action ngayon. Yun ang pagkagawin ng isang linggo. Yun nga po ang problema nga yung address mali pa niya pinag-share, no? Siya daw kasi yung bago. Yun, di ba, Jamela? Ang sabi mo, ibibigay mo yung address pagkatapos yung mag-usap ni papa mo at ni mama mo. Yung nag-vlog tayo. Wala. Pero bakit nung pagbaba mo ng telepono, hindi mo agad isinend sa kanila yung address mo? Doon ako nagtataka. Bakit hindi mo sinend? Di ba dapat, sabi mo, sige pa, sisend ko sa'yo ngayon yung address. Kapag din po, nag-text sila mag-ama. Nihingi niya yung address. Hindi pa rin niya pinatagpo. Na kung wala kang tinatago, kung wala kang bigay mo yung address. Magiging nanay ka din kung wala kang tinatago. Maawa ka sa magulang mo. Kaya Ate Mengay, kung natakot man siya, huwag siyang matakot. huwag kang matakot kung sino man yung nasa likuran mo. Sige na, nak. Ibigay mo na yung address mo. Para mapuntahan natin. Para rin sa kaligtasan mo yan. Kung ano pa man. Kasi nakagamit ka ng cellphone dapat binigay mo na kaagad. Sabi niya dati ay hindi siya allowed, di ba?
At sobrang higpit, kaya hindi siya nakakatawag dahil sa sobrang higpit. Hindi siya biro mo, 3 buwan na walang komunikasyon, tapos ngayon, dahil nga nag-vlog tayo, napanood niya, ngayon nakakagamit na siya. Nakakapag-message na siya sa inyo. Paano, anong nangyari? Di ba? Yun ang pinagtatanong. Hindi ibig sabihin na ayaw natin na meron na kayong komunikasyon. Hindi yun. Ang point is, akala ko ba napakahigpit? Yun nga po. Bakit kung nagagawa ng paraan ngayon, bakit hindi niya ginawa noon? Na sobrang tagal na nag-aalala yung mga magulang. Pero mo, ni-review ko yung vlog natin, March pa pala. March pa kayo huling nagkita. March, April, May, June, July, August, September. 6 na buwan. Kausapin niyo ulit siguro yung anak niyo kay Buknoy at tawag na ito. Kahit wala siyang pera, umuwi siya rito, bibigyan ko siyang pera kamo. Oh. Ibig kong sabihin ay kung ang inaalala niya yung mga panggastos-gastos lang naman, di po ba mga ka-business, inaalala niya? Huwag mo na alalahanin yun, anak, Jamela, umuwi ka na rito, umuwi ka na. Mas lalo kaming kinakabahan tuloy ngayon, mas lalo kaming kinakabahan. Kasi merong mga hindi tumutugma kasi doon sa iyong mga sinasabi, dahil naka-vlog yun, nak May pagkakataon na napapanood kasi namin ulit, nare-review namin, kaya napag-aaralan yung iyong mga sinasabi. Umuwi ka na, nak. Huwag mo yung anuhin yung pera. Kung panggastos-gastos, sige, ako nang bahala. Basta umuwi ka lang. Matigil na itong iyak ng mga magulang mo. Bukas po yan, wala daw po siyang pasok eh. O anak, bakit hindi ka umalis? Bakit hindi ka pumasok? Ay, umuwi dito. Papasok po siya ngayon, lalabas po siya ng 9 o'clock bukas ng umaga. Baka pwede naman, kahit bukas, kahit hanggang pamasahe lang, makasaglit naman lang. Hindi, ano ba Gcash niya? Message mo sa papa mo yung Gcash mo, magpapadala ako para makauwi ka rito kahit pang Grab o pang taxi, sige. Total may komunikasyon naman na kayo, O mag-send mo kay papa mo, message mo ako para makapagpadala tayo ng pera. Kaagad. Jamela, may natapos ka, marami kang makukuhang trabaho. Hindi lang yan, nak. Maniwala ka. Sumunod ka lang ngayon sa magulang mo. Kahit ngayon man lang, nak. Jamela, makinig ka naman sana. Umalis ka na dyan. Pagkatapos mo ng trabaho, alis na. Parang awa mo na. Ako na rin ako nakikiusap sa iyo. Hindi ka na bukas na. Bilang parehas tayong babae, magiging nanay ka rin, umuwi ka na. Magmamakaawa ako sa iyo. Si Mrs. Ka-Business kasi ang talagang nakakaalam nung dahil Mahirap po. si Ate Mengay po kasi kay Mrs. Ka-Business talaga nagre-rely lahat. Kaya pasensya na po kayo kung medyo may damdamin yung pagsasalita ni Mrs. Ka-Business dahil sa alam niya Pares kaming nanay eh. Siyempre, pares kaming nanay. Alam namin kung paano yung hirap ng buhay sa loob ng isang pamilya, di ba po? Nanay ang unang-unang nakakaramdam kung ano yung hirap, kung ano yung pasan-pasan ng buong pamilya. Kaya na, umuwi ka na. Kahit wala kang pera, alam ng nanay mo na ligtas ka. Importante ikaw. Kung talagang mahalaga sa iyong magulang mo. Hindi ka na, parang awa mo na. Habang antayin ka namin bukas na. Total, wala ka naman pasok. Uwi ka na. Uwi ka muna kahit walang pamasahe kung ano man yung yung binanggit na nga ni... Papadala kami sa iyo ng pamasahe mo. Bibigyan ka ng pamasahe dyan para makauwi ka. Magpabook ka kahit ng nga Grab. kahit nga po yung address lang dapat noon pa yung nasundo. Kasi no na may Makati, nakarating nga tayo ng Lanao, Kaya nga po. ng Mindanao. Pwede ka sunduin dyan ni Pwede Kuya ka. Buknoy kung anong oras yung uwi mo. Oo. Ipapahiram namin sa kanya yung sasakyan. Mm. Masundo ka dyan. So kung talagang mag-message ka sa amin mamaya kung susunduin kita dyan. Kung gusto mong susunduin, sige, susunduin kita. Sunduin mo Kuya Buknoy Ibigay sa mo lang mga yung eksaktong address kasi madali naman yan sa Waze eh.
madali lang naman malukit sa Waze niyan eh. Basta ibigay mo lang eksaktong address. Yung unang-una dyan, ibigay mo dyan yung street. Saka yung, siguro, yung barangay din. Saka yung building, kung anong building yan. O apartment man yan. Siyempre, may number naman po yan ng bahay. Madali pong mapuntahan yan. Madali makuha yan sa Waze. So yun na anak, Jamela, sana pakinggan mo naman kami. Hindi namin maiwasan kasi nak na ano eh, na magsalita. Dahil sa, wala eh, si mama mo, wala namang ibang sinasabihan niya kundi si Mrs. Ka-Business. At si Mrs. Ka-Business naman ay nakakarating din sa akin. Hindi na nga rin natin sinama rito sa vlog yung mga iba pang nababanggit ni mama. At saka isa pa, Jamela, yan ay ano na rin, pagpapakita na rin ng respeto sa magulang, di ba? Ang sabi ng Panginoon Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, at yan ang unang utos na may kalakip na pangako, no? Yung ganyan ginagawa mo na kawalan ng paggalang sa magulang yan. Sa lahat ng mga nanonood, ano po, kawalan ng paggalang sa magulang yan ginagawa mo, Jamela. Matuto kang gumalang sa magulang mo. So yun na mga ka-business, pasensya na po kayo. Ang good vibes natin ay medyo kailangan harapin eh. Diba? Opo. So ayun po mga ka-business, meron po kasing butihing ka-business natin na nag-sponsor kay Kuya Buknoy. Yan, palakpak naman natin. So ayan, na kay Mrs. Ka-Business. Ito po mga ka-business. May nagpadala po ng... Sa akin nakapangalan po kasi. Oo. Hala ko kasi. Tingin? Order ko. So, Ay, oo nga, ano? yan. Ang nakalagay po kasi ay Marigold Dino. Marigold. Kaya, binuksan ko po siya mga ka-business. Sorry po. Interesado. Hindi, kasi pangalan ko to eh, di ba? Sorry. Tapos, nung pagbukas ko po, sorry po ma'am, nabuksan ko, sorry po talaga. Hindi ko rin kasi alam na may ipapadala kayo kay kuya. Kaya sorry po talaga ma'am. Paliwanag pa eh. Buhabalan na rin sa mga ayos mo. Tapos ma'am, nung binuksan ko, alam niyo po ba na sorpresa ako? Oy. Parang hindi ito yung order ko Hala, sabi ko, nabudol ako. Yung pala, nung nakita ko yung itsura niya, ay, hindi akin to. Ma'am, sorry po. Ito ay mula kay Ma'am Elvira. Thank you so much. Thank you. Ay, Ma'am Elvira, thank you so much. Maraming salamat po, Ma'am Elvira. Thank you very much po. Siya po yung nagpadala doon nung nakarang linggo, yung binigay ko kay Kuya Buknoy na cash. Na Uy. 1,000. Yung binigay ko sa inyo, ito pala may padala siya sa iyong regalo. Okay, Buknoy. Thank you very much po sa regalong ito. Hindi ko pa nakita sa loob. Buksan mo muna kuya, para malaman ko ano yung... Ate, alam niya na. Ikaw Alam ko bang na yung laman kuya eh. Alam ko na to, mukhang naramdaman ko na eh. naramdaman ng Ayun! naramdaman ng tiyan niya. Ay! O, buksan mo kuya. Wag pala, colostomy ba? Maraming salamat po, ma'am. Alam niyo po ba napakamahal yan mga ka-business? Sobrang ano yan, ang mahal niyan. Opo. Ang laking bagay niyan. Napakalaking bagay niyan kay Ito, Kuya kuya. Buknoy. Ito pa kayo. May mga pattern pa siya. Oo. Kaya nagulat ako lang, ano to? Hindi to yung order ko Ma'am Elvira, thank you very much. Salamat po, ma'am. Thank Talaga you po. napakalaking tulong talaga ito rin eh, siyempre. Opo, napakamahal po kasi ngayon ang Napakamahal po kasi. colostomy. Opo. Kaya, thank you very much po. God bless po sa inyo. Salamat po. Kasi nakakabawas din po ito sa expenses ni Kuya Buknoy kasi marami po ito. Abutin po ito ng 1 month. Thank you very much po. Opo. Kasi po yung colostomy ni Kuya Buknoy, panghabang buhay na po yan. Opo. Kaya, thank you po sa mabubuting mga ka-business po natin na nagpapadala sa kanya po. Napakalaking bagay po nito mga ka-business. Thank you very much po, ma'am. Ma'am Elvira. Thank you very much po sa yung naibigay niyo po sa aming cash ng mga nakaraan. Thank you very much po. Napakalaking tulong po sa amin. God bless you po. Yes po, nagbigay si Ma'am Elvira ng magkano yun, Mama? 4,000 plus po. 4,000 plus. So ayun na, ibigay na, no? Kay Buknoy, ibigay na.
Ayan na, Ma'am Elvira, maraming salamat po. Thank you so much po. Ma'am Elvira. So yun na, Kuya Buknoy. God bless sa inyo at tibay pa ng loob, no? Alright. Alright. So yun na mga ka-business, maraming salamat po sa pagsama sa amin. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood dito sa simpleng vlog natin. Thank you so much po. At mabuhay po ang bawat isa sa atin. Ingat po kayo palagi. Mahal po namin kayo. Bira. Banat. Sige, Bong. Ay, sige ka, Bong. Hindi ako. Basta! Ang bira ka talaga. Akala ko, gusto mo rin eh. Ayoko. Ayaw mo. Di bali na, no? Di ba nila ako matahi? Di bali, next time Okay. kayo, Bong. Ito lang. Oh, next time. Shoutout mo si Ate Elvira. Salamat po na marami. Thank you po. Thank you. Bye. Pag binigay yung address pala Ate Mengay, pagka binigay, send agad puntahan natin. Ha? Birahin natin yan. Ay sus.